Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaki sa Bulacan na nang-aabuso umano ng mga menor de edad na kinakaibigan niya online. Ang suspect nagpapanggap umanong kaedad lamang ng mga biktima para humingi ng mga maseselang litrato para ma-blackmail sila at mapasunod sa kanyang gusto. Nakatutok si John Consulta. Sa likod. Bit-bit ng isang warrant, pinasok ng mga tauhan ng NBI Human Trafficking Division ang bahay na ito sa Hagonoy, Bulacan. Labas! Sama yung pinto! Labas! Arestado ang target ng operasyon, isang lalaking 24 na taong gulang. Sige, sagutin. Nang buksan ng kanyang cellphone, Positive. Okay. Positive. tumambad ang manalaswang larawan at videos ng mga menor de edad na kanyang binibiktima online. Una, magpapadala siya ng friend request sa isang online platform at magpapakilala siya na kaedad niya itong biktima. At doon na magsisimula yung grooming. At kapag nakuha na niya yung trust ng victim, doon na manghihingi na siya ng mga litrato o video na malalaswa. Inaaresto ka namin sa... Kapag pumayag ang biktima sa hiling ng suspect, tatakutin niya ito na i-upload ang litrato kung hindi ito papayag sa kanyang gusto. Gumawa ng malalaswang bagay habang sila ay magka-video call. Habang sinusuri ang cellphone ng suspect, may nadiskubre ang NBI. Marami po tayong nakuhang mga child sexual abuse and exploitation materials. At na-establish natin na hindi lang pala itong biktima natin ang kasalukuyan niyang inaabuso, kundi meron pang mga 7 minor de edad na kasalukuyan niyang ginugroom at tinatakot na magpadala ng mga malalaswang litrato at video. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa reklamang paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Paalala rin ng NBI sa mga magulang, lalo na ngayong Nobyembre na Children's Month. Dapat natin bigyan atensyon ang kinikilos ng ating mga anak. Kung mapansin natin na kakaiba na ang pagkilos niya, hindi na nakakakain ng maayos, laging tahimik, na hindi naman dating ganun siya, yan na po ay isa sa mga sinyales na baka may problema na po ang ating mga anak. So mas maganda po, i-open natin ang komunikasyon natin sa kanila. Ayaw natin silang maging biktima. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng Navotas Police na tinorture nila ang 2 inarestong suspect para mapaamin sa pagpatay. May mga nilabas din silang ebidensya gaya ng medical examination at CCTV footage bago at matapos ang krimen. Nakatutok si June Veneracion. Mula sa loob ng detention facility ng Navotas City Police Station, ipinakita sa amin ni alias Dave ang peklat niya sa ulo dahil umano sa panorture ng mga umarestong pulis. Pinupot po yung ulo ko po, tapos pinalo po ako ng matigas na bagay sa ulo. Tapos po sinakal po ako ng fan belt. Pero sabi ng hepe ng Navotas City Police, walang torture at walang kinalaman ang mga pulis sa sugat na tinamo ni alias Dave. Alam naman natin sa pagdating sa jail natin, masyadong masikip. Minsan nagkakainitan, may mga hindi magandang pangyayari dyan, nagsisiga-sigaan. Si alias Dave at isa pang suspect ay sangkot umano sa shooting incident sa lungsod noong November 3 kung saan 2 ang patay. Sabi ng pulisya, matibay ang ebidensya laban sa kanila base sa mga nakuhang CCTV footage bago at pagkatapos ng pamamaril. Nakuha si alias Dave ng mga otoridad noong November 9 at nung araw ding yun ay nagbigay ng extrajudicial confession sa harap ng isang abogado para aminin ang kasalanan at ituro ang mga mastermind sa krimen. Wala bang pumilit sa'yo, tumakot sa'yo para magkumpisa sa totoong nangyari. 2 opisyal ng barangay sa Navotas umano ang pinangalanan ni alias Dave na nagbayad sa kanila ng halagang 30,000 pesos para itumba ang 2 biktima. Kaya gusto nilang palabasin na tinorture namin ito nung kapulisan natin, pinilit. Kasi once na ma-release na itong at ma-dismiss yung kaso, automatic mawawala na yung anggulo na may nag-utos eh. Pagkatapos ma-inquest noong November 11, isinailalim si alias Dave sa medical examination sa Navotas City Hospital. Hindi umano siya nakitaan ng sugat sa katawan.
Pero sabi ni alias Dave, pinagsuot siya ng mga pulis ng cap kaya hindi nakita ang kanyang sugat sa ulo nang isa ilalim sa medical examination. At kahit nung kinuhanan ng extrajudicial confession sa harap ng abogado. Sana po ma'am, yung mga nag-torture po sa akin, sana po managot din po sila kasi halos mamatay-matay na po ako sa ginawa nila ma'am. Sabi naman ng mga pulis na nag-imbestiga, malinis sa kanilang konsensya. Isang abogado ang tumayong complainant sa Internal Affairs Service ng PNP sa ngalan nina alias Dave at isa pang suspect na kasama niyang naaresto. Haharapin na lang ma'am kasi trabaho lang yung ginawa namin ma'am eh. Nagkandak lang kami ng investigation, yung procedure, para yung mga biktima is mabigyan natin ng hustisya. Gumagawa na raw ng paraan ng Internal Affairs Service ng PNP para makakuha ng sworn statement mula sa dalawang biktima umano ng police brutality. Tiniyak nito ang patas at masusing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Inilabas ni dating Congressman Zaldico ang manoy confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos na kanya raw ipinadala nang maramdamang sinisisi na ang Kamara sa panggugulo sa 2025 national budget. Paliwanag ni Ko sa liham na walang petsa, sinunod lamang niya ang sinabi sa kanyang utos umano ng Pangulo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Pero kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga contractor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa
panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Saldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng 4 sa 8 binansagang contractors na pinakakasuhan ng ICI sa Ombudsman ang alegasyong sangkot sila sa anomalya sa mga flood control project. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Sa isang statement, sinabi ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola na walang katotohanan ang mga paratang na contractor siya. Sabi naman ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr., malinis ang kanyang konsensya at kumpiyansang malilinis ang pangalan. Handaan niya siyang harapin ang anumang kaso. Nilinaw naman ni Cagayan 3rd District Representative Joseph Jojo Lara na bago pa maupo sa gobyerno ay wala na siyang anumang kaugnayan sa JLL Pulsar Construction. Hindi rin umano lumahok ang naturang kumpanya sa anumang proyekto sa distrito niya mula nang siya ang maging kongresista nito. Handaan niya siyang patunayang wala siyang nilabag na batas sa tamang forum. Handa rin makipagtulungan si Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Lalo Matugas kapag nagsimula na ang opisyal na investigasyon. Magsusumitean niya siya ng mga kailangang dokumento o records at wala umano siyang tinatago. Wala pa rin pahayag sina dating House Appropriations Chair at dating Ako Bicol Representative Zaldico, Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino D. III na lahat ng miyembro ng Kamara ay handang makipagtulungan sa anumang proseso. Naniniwala naman ang ilang kongresista na hindi makakaapekto sa trabaho nila ang gagawing investigasyon ng Ombudsman kahit pa sinabi nitong hindi bababa sa 10% ng mga kongresista ang iimbestigahan. The House of Representatives can still continue to perform. Anyway, these are allegations. Hindi pa naman conviction. Kahit sabihin natin 10% yan, you still have 90% of the members functioning, and that's more than enough to get things done. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Update po sa iniulat naming pagpatay sa isang barangay captain habang naka-livestream. Person of interest na ngayon ang Station Chief ng Digos City Police sa Davao del Sur. Sinisikap nating makuha ang kanyang panig. 20 pang pulis ang isinailalim naman sa paraffin test. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Bukod sa mismong live streaming video niya kung saan nakuhanan ang pagpatay sa kapitan ng Barangay 3 de Mayo ng Digos City na si Oscar Dudong Bukol Jr. nitong Martes sa kanyang bahay. Tabak! Tabak! Bahagi na rin ng investigasyon. Kita rito ang pagpasok sa subdivision ng isang pulang sasakyan alas 9:16 ng gabi. Pati ang pagliko sa ikalawang kanto papunta sa bahay ng kapitan. Matapos ang 2 minuto sa parehong oras ng pagpatay kay Kap, lumabas na ang sasakyan at dumaan sa unang kanto. Ayon sa Police Regional Office 11, ito ang sinakyan ng 3 suspect. Sabi naman ng Davao del Sur Provincial Police, posibleng persons of interest na ang mga individual na dati nang nabanggit ni Kap sa kanyang social media post. Kabilang sa kanila ang nakaalitan sa livestream na si Police Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong, ang hepe ng Digos City Police Station.
Isinailalim na siya at 20 iba pang pulis sa paraffin test. Pati yung lahat ng intel operatives at saka yung security escort niya, pati yung driver niya. So all in all, 21 sila lahat na nag-undergo ng paraffin test. Sinibak din sa pwesto si Ipong upang masigurong hindi maka-impluwensya sa investigasyon. Upon hearing that report, immediately I ordered the relief, for the administrative relief of the Chief of Police. This is to give way to the fair, just, and an impartial investigation sa insidente. So, I have already reassigned him to the regional PIHAW. Bahagi na rin ng ebidensya ang mga video at post at bumuo na ng Special Investigation Task Group na mag-iimbestiga. Pero hiniling pa rin ng pamilya ng kapitan sa NBI na magkasa ng parallel investigation. This is based on the request of the wife, no? And yung mga kapatid po, no? Pwede rin siguro na interagency yung investigation, but we would like the NBI to take the lead in the investigation of the crime. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Argil Relator, nakatutok 24 oras. Inireklamo ng Bureau of Internal Revenue ng tax evasion ang 3 opisyal ng 2 kumpanyang idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Dahil po yan sa hindi umano nila pagbabayad ng mahigit 13 milyong pisong buwis. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa investigasyon kaugnay sa Ghost Flood Control Project, naharap din ng ilang opisyal ng 2 construction company sa reklamong tax evasion. Sinampahan ng criminal complaint ng Bureau of Internal Revenue si Sally Santos ng Sims Construction Trading at sina Robert Texon Imperio at Marie Jane Manalo Imperio ng IM Construction Corporation. Ayon sa BIR, kabuang 13.8 million pesos ang tax na hindi binayaran ng mga ito. Maliban po sa kanilang kriminal na kasong kakaharapin, ang criminal case naman po ay upang maipataw ang tamang parusa, imprisonment and fine, kinakailangan pa rin po nilang bayaran ang buwis na dapat na binayaran nila. Hinahabol ng BIR ang Sims kaugnay sa reinforced river wall sa barangay Piel Baliwag, Bulacan na hindi naman daw naitayo. Pumping station at flood gate naman sa barangay Santo Rosario, Hagonoy, Bulacan ang proyekto ng IM Construction. Kahit ghost project, nagdeklara umano ang mga ito ng construction cost. Nag-file po siya ng tax return sa Bureau of Internal Revenue at nagdeklara ng deductions or construction cost. Subalit, since wala naman pong aktual na proyekto na nagawa, di ibig sabihin ho, fictitious itong deductions, non-existent. At ito po ay ginawa lamang para maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, 12 criminal complaint na ang naisampa nila sa DOJ kaugnay sa flood control projects, katumbas ng halos 9 billion pesos na tax liabilities. Patuloy daw ang isinasagawang investigasyon ng BIR at tiniyak na meron pang mga kakasuhan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 8 akusado kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bago mag-alas 8 kanina umaga, dumating ang 7 sa 9 na arestado sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnay ng umunay substandard na 289 million road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Lulan sila ng bus ng Bureau of Jail Management and Penology galing sa Quezon City Jail Male Dormitory kung saan sila nakapiit. Nakataklob ang mga mukha gamit ang dilaw na uniforme ng mga persons deprived of liberty. Hiwalay na dumating si Bidding and Awards Committee Accountant 4 Lerma Caico na mula naman sa Camp Karingal. Pero hindi kasama ang kapwa-akusado na si DPWH Maintenance Division Chief Juliet Cabungan Calvo dahil walang produce order mula sa korte ayon sa Defense Counsel. Sandaling tinanggal ang posas ng mga akusado habang kaharap ang mga justices ng Anti-Graft Court. Not guilty ang pare-parehong plea ng bawat akusado, kabilang na si Caico.
DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, Assistant Regional Director Ruben Santos Jr., Construction Division Chief Dominic Serrano, Project Engineer 3 Felizardo Casuno, DPWH OIC Chief Quality Assurance and Hydrology Division Dennis Abagon, at DPWH Mimaropa Planning and Design Division OIC Chief Montrexis Tamayo. Hiniling naman ng Defense Counsel sa korte na iwasan ng depensa at ng prosecution, pati na ng ombudsman ng mga interview sa media patungkol sa merits ng kaso. Tulad na lang daw ng mga konklusyon na substandard ang proyekto. Nahuhusgahan na anya kasi ang mga akusado sa Court of Public Opinion. Ayon naman kay Associate Justice Energito na tumayong acting chairperson ng Sandigan Bayan 5th Division bilang abogado, alam na raw nila ang kanilang responsibilidad. Sakaling hindi raw tumupad rito, aaksyonan daw ito ng naaayon ng korte. Sa Enero at Pebrero ng susunod na taon, gaganapin ang preliminary conference para sa graft charges. Dito ihahain ng depensa at prosekusyon ang mga ebidensya at mga testigo para sa kaso. Sa December 2 naman nakatakda ang arraignment para sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents ng mga akusado. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, wala ng African swine fever sa 14 na lechuran sa La Loma sa Quezon City. Inanunsyo yan ng lokal na pamahalaan 2 linggo matapos pansamantalang ipasara ang mga ito dahil sa ASF. Sa ngayon, 3 establishmento pa lamang ang binigyan ng lifting order matapos makapasa sa requirements. Papayagan din magbukas muli ang 11 iba pa kapag nakasunod na sila sa mga patakaran. Araw-araw naman daw ang isinasagawang disinfection sa lugar, alinsunod sa utos ng Bureau of Animal Industry. Inatasan din ang mga negosyante na sumunod sa kinakailangang sanitary, safety at health protocols. Patay matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang isa na namang barangay chairman at sa pagkakataong ito sa Masantol, Pampanga. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguan sa kalsada ang barangay chairman ng Balibago, Masantol, Pampanga matapos siyang tambangan ng mga hindi pa nakikilalang salarin nitong Martes. Ayon sa pulisya, pauwi na ang biktimang si Jinky Buboy Kiambao pagkagaling sa munisipyo para dumalo sa birthday celebration ng alkalde nang bigla siyang pagbabarilin. Bumalik na sila dito sa kanilang respective na barangay. Pagbaba niya sa sasakyan, nalilipat na sana doon sa sasakyan niya. Doon na pinagbabaril na siya. Nung dinala na sa hospital, declared dead upon arrival. Sinusuri na ng pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa crime scene. Ang mga naiwang kaanak naman ng barangay chairman nanawagan ng hustisya. Hindi po namin ma-imagine na mangyayari yon at hindi po niya deserve tong ganitong klaseng krimen na ginawa sa kanya kasi napakabuti po niyang tao, napakabuti po niyang nanunungkulan. Sa ngayon, patuloy pa ang koordinasyon ng Masantol Police sa iba pang himpilan ng pulisya para madakip ang mga salarin. Inaalam na rin ang posibleng motibo sa pagpaslang. Sa tala ng pulisya mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, aabot na sa 6 na punong barangay sa Pampanga ang nasawi sa pamamaril. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Voluntaryong haharap sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng mga alegasyon laban sa kanya ni dating Congressman Zaldico, ang ICI magtatakda ng petsa para sa pagdinig na posible nilang i-livestream. Nakatutok si Joseph Morong. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Kasunod ng aligasyong ito ni dating Congressman Zaldico laban kay House Majority Floor Leader at Presidential son Congressman Sandro Marcos, nagboluntaryo ang nakababatang Marcos na tumistigo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa sulat niya sa komisyon, sinabi niyang handa siyang humarap sa ICI anumang oras at magbigay linaw sa anumang bagay para matulungan ng komisyon sa investigasyon nito. Ayon kay Co, may budget insertions taon-taon si Congressman Marcos mula 2023 hanggang 2025 na umabot sa lampas 50 billion pesos. Itinanggi yan ni Marcos, tinawag niyang destabilisasyon ang ginagawa ni Co. Ang ICI magtatakda ng petsa ng pagdinig kay Marcos.
Ang komisyon naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of who that person is, will voluntarily appear and testify under oath, malaking bagay sa amin. Yung pong pagtestigo ni Sandro is a welcome development. What do you think? Of course. Why, sir? Wala, of course. Because? Wala. Any testimony is okay. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, maaari nilang i-live stream ang pagtestigo ni Congressman Marcos dahil hindi naman to humingi na executive session sa komisyon. Based on our rules, unless there's a request, formal request for an executive session, the default will be live streamed. Kung matutuloy ito, si Marcos ang kauna-unahang testigo na maila-live stream ng komisyon simula nang i-anunsyo ng ICI ang live stream ng isang linggo at sabihin ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa Senado na magla-live stream na sila noong Oktubre pa. Ngayong araw, humiling ng executive session sina Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar at Quezon City 5th District Representative Patrick Michael Vargas. Ilan sila sa mga binanggit na mag-asawang Pacifico Curly at Sara Diskaya na umuni nang hihingi ng 10 hanggang 25% na komisyon mula sa mga proyektong nakukuha nila. Tumangging humarap sa media si Copilar pero sa isang pahayag na in-upload niya sa kanyang social media page, sinabi niyang walang ghost project sa District 6 batay sa inspeksyon ng DPWH, Quezon City Engineering Office at iba pa. Hindi nagsalita si Vargas pero sa isang pahayag sinabi ni Vargas na ipinakita niya raw sa komisyon ang mga dokumento na nagpapatunay na walang mga proyekto ang mga Diskaya sa kanyang distrito. Nagbigay din daw siya ng mga impormasyon na makatutulong sa komisyon. Kahapon, humarap din sa ICI sina Quezon 3rd District Congressman Reynante Arrogancia at Occidental Mindoro Congressman Leody Tariela. Hindi rin sila humarap sa media. These were all in executive session. But basically, this has something to do with what our ongoing investigation on the flood control projects. Meron pang ibang kongresistang ipatatawag ang ICI sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinasinayaan ang isang pabahay para sa mga taga-Maynila na hindi na nangangailangan ng pagre-relocate palabas ng lungsod. Pinangunahan ito ng Pangulo sabay hamon sa ibang lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga ganitong proyekto. Ang mga kwalipikado sa naturang programa, alamin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Tila maagang Christmas party ang inaugurasyon ng San Lazaro Residences sa Santa Cruz, Maynila kaninang umaga. Ang tagabunot sa unang 5 nanalo sa raffle, si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Ang premyo, isang unit sa San Lazaro Residences, bagong tayong in-city vertical housing program ng lungsod. Tulad ito ng Tondominium at Binondominium at Base Community. May kabuang 382 units ang gusaling may 20 palapag. Bawat unit, 40 square meters ang sukat. May function room, outdoor activity area, may sariling health center, at may swimming pool pa. Sabi niya, dapat ganito pinagagawa natin. Medyo malaki. Word niya is livable space. Kwalipikadong sumali sa raffle ang lahat ng mga kawani ng pamahalaang lungsod na mas mababa sa salary grade 18 o hindi lalagpas sa 45,000 pesos kada buwan. Kailangan din pamilyado. 2 hanggang 3,000 piso naman ang buwan ng kontribusyon sa bawat unit. Hindi raw ito upa, kundi malalagay sa savings ng lungsod. 2 billion pesos ang ginastos sa proyekto na utang ng pamahalaang lungsod sa Development Bank of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Wala pang 5 minuto ay ipinasa sa ikalawang pagbasa sa Senado ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Nagbigay ng manifestation si Senador Robin Padilla kung saan ipinahayag niya ang kanyang suporta at paghanga sa trabaho ni Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nito ay nagmosyon si Senador JV Ejercito na isara na ang pagdinig. Nagpasalamat naman ng bise sa pag-aproba sa 2026 budget ng kanyang opisina. Hindi na nakapalag ng arestuhin ang lalaking namaril sa dati niyang katrabaho sa Pasig. Ang ugat ng krimen sa aking eksklusibong pagtutok. Sa ganitong paraan, dinakip ang suspect. Okay. Nang abutan siya ng mga nakasibilyang pulis sa basement parking ng isang gusali. Ang suspect, itinuturong bumaril sa dati niyang kasamahan sa trabaho sa Floodway Pasig noong taong 2020. Ayon sa investigasyon,
nasibak sa dating pinagtatrabahuhan ng suspect matapos mawala ang baterya ng service vehicle na naka-issue sa kanya. Ang tumangay umano nito. Nagtanong muna kung sinong po nagnakaw. May napagsabi lang po sa akin na siya pumasok. Ang dati niyang kasamahan. Doon nagalit at hinanap niya itong complainant victim natin. Nang sila'y nagpanagpo. Binaril niya itong complainant victim, kaya nagkaroon siya ng kaso. Hanggang sa nalabasan siya ng warrant of arrest. Napetisyon ngayon sa lugar namin dahil sa trabaho niyang puro nakaw. Bagaman itinuturing na fatal ang tama ng kalibre 38 paltik na gamit ng suspect, tila himalang nakaligtas ang biktima na siyang naggain ng reklamo. Sobrang pagsisisi talaga. Sobra. Dahil sa nagawa kong kasalanan, sa gadangan langit. First time ko kasing ganito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Inireklamo sa ombudsman ang alkalde ng Sual, pati na ang dating 4th District Representative ng Pangasinan dahil umano sa milyong-milyong pisong halaga ng mga proyektong kontrabaha na hindi napapakinabangan. Ang inireklamong mayor, dati nang naimbitahan sa pagtinig sa Senado, kaugnay naman sa Pogo. At nakatutok si Salima Refrat. Ang project ng DPWH dito sa Barangay Santo Tomas, Agasimpo. Bagong gawa lang ito, 2024. Kaya nagkakahalaga ng mahigit 40 million pesos. Pero tignan ninyo kung anong nangyari. Hindi pa napakapakinabangan, nawas out na. Kuha umano ang videong ito sa Riverbank Protection Project ng DPWH sa San Jacinto, Pangasinan matapos ang mga bagyong Krising at Emong. Nire-repair ngayon. Sa lugar ngayon na nire-repair ng mga trabador ng kontratistang gumawa. Ang videong ito naman, kuha sa Sitio Dalumat sa Barangay Santo Tomas sa San Jacinto, Pangasinan pa rin. Walang simento, walang bato, walang bato lang, walang bakal. Kasama ang mga videong ito sa binigay ng complainant na si Jaime Aquino, isang lokal na mamamahayag at leader ng asosasyon ng mga tsuper at operator ng mga tricycle sa Pangasinan nang maghain ng mga reklamong plunder, malversation of public funds, grave misconduct, gross neglect of duty at dishonesty sa Office of the Ombudsman. Ang mga inireklamo sina dating Pangasinan 4th District Representative Christopher De Venecia, Sual Mayor Liseldo Calugay at asawa ng mayor. Kaugnayan ng mga proyekto sa bayan na aabot sa 286 million pesos. Sabi ng DPWH official sa Kwan, yung mga nakausap namin sa Region 1 ay yung kumikolekta daw sabi nila si Congressman De Venecia, si Christopher ng 20% sa lahat ng mga kontratista, sa mga kontrata, mga iba pang kwandoon, hindi lang sa flood control. Ang Bet Construction and Supply ang nakalistang gumawa ng proyekto sa Santo Tomas, Casibong na nagkakahalaga ng mahigit 48 million pesos. Ang una kasi ang may-ari talaga si Liseldo Calugay. Siya talagang may-ari ng construction firm. Ngayon, nung nag-asawa na siya kay Garre, ay siyempre siya na ang nagmamaneho ngayon. According to the residents, palagi nilang nakikita siya doon na nagsusupervise sa mga trabador niya sa lugar. Kilalang kilala si Mayor Calugay dahil na-TV na siya noon, di ba? Minsan nang naimbitahan si Mayor Calugay sa Senate hearing tungkol sa mga pogo dahil sa ugnayan niya umano kay dating Bamban Mayor Alice Guo. Inireklamo rin ng ilang opisyal ng DPWH Region 1, DPWH Pangasinan 2nd Engineering District at contractors na Zota Trading and Construction at joint venture ng Silver Wolves Construction at Lux Dragon Construction, pati ang private contractor umano ni De Venecia. Marami sa aming membro, palagi silang nababaha. Sa tuwing umuulan ng bumabagyo, ay naliligo yung kanilang mga alagang baka, alagang hayop, pati yung kanilang bahay. Pinabayaan ito. Ang Office of the Ombudsman isasalang muna sa evaluation ng reklamo. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga inireklamo at mga binanggit na kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, nakatutok
24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Verbena na nagpabaha sa maraming probinsya sa Visayas. Sa Luzon naman, iba't ibang weather system ang nagpapaulan na nagdulot pa ng baha at landslide. Nakatutok si Chino Gaston. Dahil sa pagtaas ng tubig sa ilang bahagi ng Bayawan, Negros Oriental, kinailangan ng sagipin at ilikas ang ilang residente. Sa kuha ng drone, kita ang lawak ng baha. Dahil yan sa bagyong Verbena na nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Pero nagpapaulan pa rin ang shear line, amihan at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Luzon. Gaya sa Isabela, isang buntis ang kinailangang isugod sa ospital matapos umanong abutan ng pagle-labor sa kasagsagan ng masamang panahon. Sinuong ng mga rumisponde ang baha para maihatid siya sa Ilagan Medical Center. Ligtas naman ang buntis at nasa mabuting kalagayan. Kanya-kanyang bit-bit naman ng mga gamit ng ilang residente ng Anafunan East sa Tuguegarao City. Kinailangan silang ilikas dahil sa mga pagbaha at pansamantalang mananatili sa isang paaralang magsisilbiring evacuation center. Sa bayan ng Peña Blanca, humambalang sa bahagi ng Sunken Road ang gumuhong lupa na may kasamang mga punong kahoy. Nagkaroon din ng mga bitak sa mismong kalsada. Pansamantala itong isinara sa mga motorista habang nagpapatuloy ang clearing operations. Nakuha na naman ng aktwal na pagguho sa bahaging ito ng Bontoc Kalinga Road. Sa ilang bahagi ng Apayao, halos hindi pa rin humuhupa ang mga pagbaha at nakaranas pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Lubog pa rin sa matinding baha ang maraming pananim at mga bahay. Mula sa Himpapawid, kita rin kung gaano katindi at kalawak ang mga pagbaha sa Apayao. Dahil din sa masamang panahon, nasira at bumagsak ang bahagi ng tulay na ito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa lokal na pamahalaan, halos umapaw ang tubig sa tulay mula pa noong nanalasa ang bagyong Uwan. Posible umanong lumambot na ang lupa sa pundasyon kaya tuluyan na itong bumigay. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pinagsusumite ng Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada ng mga dokumento kaugnay ng hiling nitong payagang makapagbiyahe abroad. Nagbabala kasi si Estrada na pumunta sa Japan, Norway, Iceland at Austria ngayong Disyembre hanggang Enero. Pero tinututulan ito ng prosekusyon dahil gumugulong pa ang kanyang kasong graft kaugnay ng pork barrel scam. Iniimbestigahan din siya ng Independent Commission on Infrastructure kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Kabilang sa hinihingi ng Sandigan Bayan 5th Division ang kanyang detalyadong itinerary, mga booking ticket at authority to travel. Wala pang pahayag si Estrada sa ngayon. Kinumpirma ng Philippine Navy na lumapit sa Zambales ang isa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nakabantay sa Bajo de Masinloc. Tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, inuulit ng China ang estilo nila noon sa mga bahurang natayuan nila ng base militar. Nagbabalik si Chino Gaston. Isang China Coast Guard vessel na may bow number 4305 ang namataang lumalapit sa coastline ng Zambales. Ang barko ng China Coast Guard, kabilang sa grupo ng 4 na CCG vessels na nagbabantay sa Bajo de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Agad nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko para tingnan kung ano ang ginagawa ng mga barko ng China. At around 1200 today, it was 51 nautical miles west of Botolan. Tuloy-tuloy pa ang kanyang biyahe northward. Northern Luzon Naval Command attempted to send an aircraft to challenge the ship, but because of the adverse weather, hindi naka-take off yung aircraft. Pero pagbabantay lang ba talaga ang ginagawa ng China sa bahura o may iba pang balak? Sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG nitong mga nakaraang linggo, nakitang may mga boya na inilagay ang China sa loob at labas ng Bajo de Masinloc.
Napansin ito ilang buwan matapos ideklara ng China na isang nature reserve ang buong Bahura. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, maaring inuulit lang ng China ang ginawa nito noong dekada 90 sa Fiery Cross, Subi at Mischief Reef na ngayon ay malalaking military bases na sa karagatan. Remember in 1987, China erected the radar weather station on Fiery Cross Reef. Pero nagkaroon ng foothold. China was able to man it na. And then later on, it became an air and naval base. Ganyan din nangyari sa Mischief Reef. Sabi ng China, we are just putting up a fisherman shelter. But now, that has been converted into the biggest air and naval base of China in the South China Sea. No? So, the same playbook is being used on Scarborough Shoal. China is saying, we are putting up a nature reserve. Dagdag pa ni Carpio, kailangan dagdagan ang missiles ng bansa para tapatan ang dami ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Let's have more BrahMos missiles. They cannot be destroyed because they are mobile. They can hide behind mountains. But there is Scarborough Shoal, it's fixed. You just input the coordinates, the missile will go there. Sakaling ituloy daw ng China ang pagtayo ng anumang istruktura sa Baho de Masinloc, may kaakibat na plano raw ang AFP para pigilan ito. Dati nang sinabi ng AFP na isa sa mga red lines o pangyayaring posibleng magtulak sa militar ng direktang pagkilos laban sa China ay kung may itatayong istruktura sa Baho de Masinloc. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pinangunahan ni Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista ang isang art therapy session kasamang ilang pasyenteng may blood disorder. Ginawa yan sa GMA Network ngayong hapon, katuwang ang Little Arc Foundation. Sa harap ng mga bata, nag-live painting si Hart at ang kanyang obra, tinawag niyang Together We Stand. Tuwang-tuwa ang mga bata dahil na-e-express nila ang sarili sa pamamagitan ng art. Nagpasalamat din sila sa support ng kanilang ate Hart na matagal na raw tumutulong sa kanila. Ang thalassemia ay isang blood disorder kung saan apektado ang pag-produce ng hemoglobin at healthy red blood cells sa katawan ng tao na nagre-resulta sa anemia. Ang malilikom sa ipapa-auction na painting at ilang fashion item ni Hart sa Noel Bazaar this weekend sa World Trade Center sa Pasay, mapupunta sa mga pasyente. Sa event kanina, present din sina GMA Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz. Hindi pa rin pumapasok si Senador Bato de la Rosa kahit pa dinidinig na ang budget ng mga ahensyang siya ang sponsor at dapat magtanggol. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi nagpaalam si de la Rosa sa kanyang mga pagliban kaya titignan na kung meron itong parusa. Nakatutok si Mariz Umali. Si Senador Ronald Bato de la Rosa dapat ang sponsor ng panukalang budget ng ilang mga ahensya, kabilang ang Department of National Defense. Pero hanggang ngayon, no-show pa rin siya sa Senado. Kaya si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian ang sumalo. Si Senator Bato ng message na hindi siya makakapunta, so ako mag-defend. Bakit daw, sir? Wala siyang reason na binigay. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi nagpaalam si De La Rosa sa kanyang mga pagliban. He has not gotten in touch with me since the break. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ayon kay Senate President Soto, mula raw na mag-resume ang sesyon ng Senado noong November 10, ay hindi na pumasok si Senador Bato de la Rosa. Matatandaang noong November 8 ay ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may inisyu ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa senador. Nang tanungin si Senate President Soto kung okay lang na hindi niya madepensahan ng ahensya na nakatalaga sa kanya. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yan. Hindi mo naman kung kaya mo. Sana, pag hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, titignan daw ni Soto kung may parusa sa ginawang pagliban ng walang paalam. Sabi pa ni Senate President Soto, hindi rin daw nababawasan ang sweldo ng senador kahit lumiban. Aniya, ang bawat kilos daw ng isang senador ay sasagutin niya sa mga kababayang bumoto sa kanya. Hinihingan pa rin namin ang pahayag si De La Rosa.
Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na nanghingi umano si dating Congressman Zaldico ng import allocation ng iba't ibang produkto para sa mga kakilala umano niyang importer. Ayon kay Laurel, nilapitan siya ni Ko para magpakilala ng sugar importer na nanghihingi ng 200,000 metric tons na alokasyon para sa pag-import ng asukal. Kinausap din daw siya ni Ko para ipasok ang ilang kumpanya para sa pag-import ng 3,000 container ng imported na isda. Giit ni Laurel, hindi niya pinagbigyan ang mga hiling ni Ko. Sabi pa ni Laurel, iminungkahi rin ni Ko ang pag-angkat ng 13 million metric tons ng bigas noong 2023. Katumbas daw ito ng palay output ng Pilipinas at kung ginawa ay maaaring nakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka. Tingin ni Laurel, nagalit sa kanya si Ko dahil sa kanyang pagtanggi sa mga hiling nito kaya sinisiraan niya siya ng dating kongresista. Pinabulaanan din ni Laurel ang paratang ni Ko na kinokontrol-an niya ni First Lady Liza Araneta Marcos ang rice importation at may koneksyon umano ang kapatid nitong si Martin Araneta sa onion importation. Tinawag niya ang mga ito na fabricated lies. Sabi ni Laurel, hindi kailanman nakialam ang First Lady sa Agriculture Department at walang anumang importation request si Araneta. Mahigit 50 na ang patay kasunod ng matinding pagkasunog ng residential building sa Hong Kong. May ilang Pilipino ring apektado ayon sa Overseas Workers Welfare Administration. 19 sa kanila ang kumpirmadong nasa ligtas ng sitwasyon. Nakatutok si Darlene Kai. Sa dilim ng gabi, naglagablab ang mga matataas na gusaling ito sa Wang Fuk Court Residential Complex sa Tai Po District sa Northern Hong Kong. Miyerkules ng hapon nagsimula ang sunog na tumupok sa 7 high-rise buildings na may 32 palapag. Pagputok ng liwanag, makapal na usok na ang bumalot sa complex. Mahigit 24 oras mula nang sumiklab ang sunog, under control na ang apoy sa 4 sa 7 nasunog na apartment block. Ayon sa local fire department, hindi bababa sa 55 ang nasawi dahil sa sunog. Pinakamataas na bilang ng nasawi sa sunog sa Hong Kong sa loob ng mahigit 70 taon. Marami rin ang dinala sa ospital kung saan 16 ang kritikal ang kondisyon. Ayon sa mga otoridad, nasa 300 pang nawawala. Apektado ang nasa 4,600 residente na naninirahan sa mga natupok na gusali. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, 70 hanggang 80 OFWs ang may rehistradong address sa Wang Fuk Court Housing Complex. 19 na OFWs na ang kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract, at ito po ay agad-agad namang sinusolusyonan po ng PCG and our MWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano pa pong kailangan nila. Isang OFW ang kasalukuyang nasa ospital kasama ang kanyang amo at alagang baby. Siya raw ang boses sa gitna ng nag-viral na audio recording kung saan siya humihingi ng tulong sa gitna ng sunog. Hindi pa raw masabi kung totoong may mga Pilipino pang na-trap sa loob ng mga nasusunog na gusali. Iniisa-isa rin daw nila ang mga shelter na pinagdalhan sa mga naapektuhan ng sunog para tignan kung may mga Pilipino. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in Wang Fuk Court during the fire. Ayaw rin natin magpanik ng husto yung pamilya dito sa Pilipinas kasi naman, baka naman, in a certain likelihood, ay wala sila doon. Baka nasa ibang lugar sila. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang OWA at DMW sa mga pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan ng sunog sa Hong Kong. Ayon sa mga otoridad sa Hong Kong, mabilis ang pagkalat ng apoy sa mga gusali dahil umano sa paggamit ng unsafe material sa renovation ng isang anilay grossly negligent construction firm tulad ng foam plastic material sa mga bintana. Inaresto ang 2 manager at consulting engineer ng construction company na namamahala sa renovation ng mga gusali. Kumalat din ang sunog sa bamboo scaffolding na nakapalibot sa mga gusali na karaniwang ginagamit sa Hong Kong. Ayon sa Chief Executive ng Hong Kong, may binuong task force na tututok sa investigasyon, kabilang kung sumusunod ba sa standard ang mga proyektong gumagamit ng bamboo scaffolding. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.
Kinasuhan ng tax evasion ang mga binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Batay kasi sa kanilang pamumuhay, posibleng maiba sila kita na sobra sa nabubuwisang sahod. Nakakuha naman ng GMA Integrated News Research ng kopya ng kanilang salin o tala ng kanilang mga yaman. Hinimay yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Wala naman po akong tinatago. Yan ang sabi noon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara nang tanungin noon ukol sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at kanyang mga bank records. Pero pagsilip ng GMA Integrated News Research sa kanyang mga salin simula nang maging District Engineer noong 2019, kapansin-pansin na wala siyang idineklara kahit isang real property, kahit sarili niyang bahay at lupa. Wala ring banggit sa kanyang magagarang kotse ang dating assistant engineer na si Bryce Hernandez sa kanyang salin. Ang pinakamalaking halaga ng mga kotse na kanyang idineklara, nasa 15.87 million pesos. Malayo sa halaga ng kanyang isinukong Lamborghini Urus na nasa 30 million pesos ang halaga. Bukod pa sa isinuko niyang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. BIR na mismo ang nagsabi, hindi tugma sa kanilang kita ang uri ng pamumuhay ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Kaya nga raw nila kinasuhan itong buwan ng tax evasion sina Alcantara, Hernandez at dating Assistant District Engineer JP Mendoza matapos silang magsagawa ng lifestyle check sa mga ito. Yung assets ho na nakadeklara doon, ibabangga natin doon sa buwis or sa income na dineklara nila. At kung tumutugma ba na yung kanilang buwis na ibinayad or yung income na dineclare nila, tumutugma doon sa capacity nila na mag-acquire ng assets na yon. Sa salin ni Alcantara, mula sa mahigit 6.4 million pesos noong 2019, umakyat sa 17.7 million pesos ang kanyang net worth noong 2024. Halos 176% yan na paglago ng yaman. Si Hernandez naman, mula 2019, lumobo ng mahigit 250% ang yaman nang magdeklara ng halos 28.7 million pesos na net worth noong 2023. Pero bumaba yan sa halos 8.7 million pesos noong 2024 dahil sa utang umano sa bangko na nasa 20 million pesos. Si Mendoza naman, mula mahigit 10 million pesos, lumobo ng mahigit 226% ang yaman niya nang magdeklara siya ng mahigit 33.6 million pesos na net worth. Sa sariling pag-amin ng BGC Boys, nakatanggap sila ng porsyento ng mga kickback sa mga flood control projects sa Bulacan mula sa budget insertions ng ilang mambabatas. Ang hatian ng pera, abot daw sa bilyong piso ang halaga. Kaya sabi ng isang eksperto sa public administration, kabilang sa dapat bantayan sa salin ang pagtaas ng yaman ng isang kawani ng gobyerno at kung tugma ba ito sa income niya. Ang salin nila na dineclare kahit tumaas significantly from 8 to 28 million or 8 to 18 million, parang hindi naman ganun kataas yung increase. No? But compared to yung lifestyle nila at ang dami nilang luxury vehicles, parang hindi naman equivalent yung pag-increase ng kanilang salin. Ang dami nilang luxury vehicles, lahat ba yun nakapangalan sa kanila? So, hindi siya ipapangalan lahat sa kanila. Hindi raw sapat na nag-file ng salin ang mga taga-gobyerno. Kailangan matiyak na totoo ang laman ng salin. Yung salin, hindi lang siya dapat na siya lang yung instrument against corruption. Ang kaakibat ito, yung lifestyle check, hindi ito talaga magagawa ng isang ahensya lang ng gobyerno. So, kailangan may tutulong from other agencies, may tutulong from the watchdog. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ibinasura ng Pasig RTC ang mosyon ng kampo ni dating Bamban Mayor Alice Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Dahil dito, tuloy ang paglipat kay Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ayon sa BJMP, hinihintay na lamang nila ang commitment order mula sa korte para mailipat si Guo at maisagawa ang kinakailangang documentation at medical examination. Hinatulang guilty si Guo at 7 iba pa sa kasong qualified human trafficking at sinintensya ka ng panghabang buhay na pagkakakulong.
Ni-reveal na ang ilang eksena sa upcoming series ng ex-PBB Celebrity Collab housemates na The Secrets of Hotel 88. Instant reunion ito ng stars from 2 networks na nag-lock-in taping pa sa probinsya. Makichika kay Aubrey Carampel. Gusto ko lang na hustisya para kay Dad. May drama. Confrontation scenes. Hindi mo kailangan? Wala siyang ibang ibig sabihin. At funny moments. Ang mga eksenang yan, pasilip sa roller coaster of emotions na hatid sa fans ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemates sa kanilang muling pagsasama-sama sa isang proyekto. Ang dating pangarap lang na napag-usapan sa bahay ni Kuya, nangyayari na sa upcoming mystery drama series na Secrets of Hotel 88. Super saya, new experience, and mas enjoy ko ito kaysa sa actual taping. Mas masaya yung lock-in kasi mas focus ka sa work talaga. Kumbaga yung band po, kasama yung mga cast, nandito po lagi. So yung character din po namin, minsan di po namin sila nabibitawan. Parang after the shoot, we get to bond. Like parang the whole day kami magkasama, and wala, it's more fun kapag lock-in. First time ko, so it's a different experience. Kahit ilang buwang nagsama-sama sa loob ng bahay ni Kuya, marami pa rin daw silang na-discover at natutunan sa isa't isa. Since may familiarity kami sa isa't isa, parang hindi na kami nagkakapaan, which is very nice, and ang gaan lang nila lahat katrabaho. Kumbaga paano magtrabaho yung bawat isa sa amin, at syempre yung nakasanayan namin sa bahay na nagtutulungan pa din hanggang ngayon. Ako naman, lagi ko siyang nilulook forward, honestly, yung taping namin dito kasi parang excited ako na makasama sila, maka-eksena sila, matuto sa kanila. At dahil sa isang resort ang location, excited din daw sa kanilang day off ang housemates para i-explore ang lugar. Ako po, first time ko kasi ito sa place na to. So, sobrang excited ako na magkaroon ng rest day. Siyempre, baka food trip. Walang adjustments. It's like we were back in the house. Sobrang saya nga kasi kahapon naka-dinner kami. Finally, in one long table again. With actual food, with real food. Na hindi namin kailangan lutuin or hindi kailangan lutuin ni Ate Klang. May mga kasama rin silang veteran actors at syempre, kailangan din daw abangan kung ano ang magiging kwento ng mystery drama series na ito. Ang dami naming natutunan sa kanila, ang dami nilang advice, about the industry, about acting, and we're just really so blessed and grateful. The story is amazing. We can't wait to share it with you. Very soon ay mapapanood na ang Secrets of Hotel 88. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.